Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nagbabalik po tayo dito sa ating palatuntunang Family Rosary Crusade sa Church Alive. Alam niyo mga kapatid, yung orihinal na umukit ng imahen ng mahal na Senyor Nazareno ay hindi kilalang iskultor, no, na isang Mexicano, pero sinasabing ang itim na kulay nito ay nagmula sa isang puno na maitim ang kulay, katulad ng ginamit sa imahe ng Mahal na Birhen Antipolo. Alam niyo mga kapatid, yung itim na senyor na ito ay nagkaroon ng isang bahagi, malaking bahagi sa mga pagdiriwang noong panahon ng bago magyera, nung ikalawang digmaan pandaigdig sa Intramuros. At nung sumiklab ang gyera, na ipagpatuloy naman ang debosyon na ito ng Senyor Nazareno sa Quiapo, sa kasalukuyang simbahan na napakalaki ngayon at napakaganda at pinupuntahan ng milyong-milyong mga deboto sa ating bansang Pilipinas at meron na rin sa ibang bansa na mga deboto ng Senyor Nazareno. At makakasama po natin ngayon ang isang talagang malalim ang debosyon sa mahal na Senyor Nazareno, no? Si Brother Rudy Bagasol, no? Brother Rudy, thank you for coming over, no? Malapit na pisa ng Nazareno at maraming salamat, pinagbigyan nyo kami. Alam namin, busy kayo sa maraming mga paghahanda para sa debosyon na ito, no? Matanong ko lang po, no? Saan nagmula ang debosyon nyo sa Nazareno? Ay, bata pa po ako talagang pumasok na sa puso ko ang Actually ako ay Mama Mary. Pero dahil sa napabalitaan ko na tungkol sa mahal na Senyor, dahil ng mga himalang nagagawa niya, ako ay napalapit sa kanya, kaya ako ay naging deboto na rin ng mahal na Senyor. At gawa niyaan, meron din akong hiniling sa kanya na yung aking misis ay may karamdaman. At ayan ay inilapit ko sa kanya. Nung inilapit ko sa kanya yan, sabi ko walang imposible kay mahal na Senyor kung talagang ang devotion mo sa kanya ay talagang nasa puso mo. Totoo yun. At maski na matagal na yung inilapit ko sa kanya, ang misis ko ay epilepsy. Ang sabi nga nila, ang epilepsy ay lifetime medication. Pero yan ay sinakripisyo ko sa mahal na Senyor, inilapit ko yan. Ilang nobena ang inatinan ko dyan sa mahal na Senyor. At nawala yung epilepsy ng misis ko. Talaga ha? Talagang nakikinig ang Senyor. Nawala. Talagang sabi ko, hindi naman kagad na ibibigay yung hinihiling mo. Talagang maghihintay ka lang ng tamang panahon. Yun lang ang ko sa kanya. Kaya doon na lahat ng ko panata ko sa kanya, nandun na talaga magsisilbi ko sa kanya. So, parang lumalabas kasi parang pumapasok na doon sa ikalawang tanong ko po, na kung paano maihahambing yung pagpapakasakit ng Senyor Nazareno sa inyong buhay. Parang pumapasok na dyan, no? Oo. So, hindi naging madali ilan para sa inyo, no? Ay, sa akin ay medyo mahirap talaga dahil ang pamamanata mo sa kanya, talaga yung kailangan nasa puso mo eh. Hindi kailangan pupunta ka lang doon, hingi ka. Kailangan mong sakripisyo. Ang sakripisyo mo, yung pagsisilbi mo sa kanya, actually marami akong organisasyon na sinamahan, pero sabi ko, ako, mahal na Senyor, ang naging madali kong lapitan na talagang nagbigay ng himala sa buhay ko. Galing, no? At napakalaga yung binabanggit nyo na hindi basta hiling ng hiling, matuto rin tayo maghintay at magsakripisyo. O katulad ng ginawa ng ating Panginoon, no? Isa pang tanong, no? Yung mga para sa mga deboto kasi ng Senyor Nazareno, no? Bang puro hirap at pasakit na lamang ba ang binibigyan natin ng pansin, no? Sa ating buhay bilang Katoliko? Paano yung kaisipan na dapat umasa tayo sa kanya na merong magandang kinabukasan? Kasi minsan parang napupunto lamang sa puro pasakit, puro hirap. Actually, yung mga ganyang mga pasakit at hirap, natural na sa buhay ng tao yan. Opo.
Ang kailangan mo lang dyan ay magtiyaga ka at manalangin at gumawa ka. Kasi nasa Diyos ang awa, kung tawagin na nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa, kailangan, maski na naghihirap ka, gumawa ka rin ng paraan para makaahon ka sa mga paghihirap na Totoo yan. dinaranas mo. Oo. Mm-mm. Yun lang naman ang inaano ko. Kasi hindi lang naman tayong Katoliko naghihirap din. May mga ibang relihiyon din na nakakadanas ng hirap. Katulad din natin, kung ikaw nakakadanas ka ng mas malalim na hirap, isipin mo na lang yung paghihirap na mahal na Senyor na ginawa niya para sa atin. Yun na lang yung para mawala yung hinanakit mo na napapabayaan ka. Isipin mo yung mas malaki ang hirap na ginawa ng mahal na Senyor sa atin. Mm. So, para sa atin, dapat maliwanag, hindi lamang tayo hihinto doon sa mga pasakit sa hirap. Gagawa at gagawa tayo ng mga pamamaraan. Opo. No? Oo, kasi minsan yung ibang tao, basta, ay, hanggang dyan na lang ako, tama na dyan. No? Kaya nga, puro reklamo na lang sa buhay. No? Tapos pag hindi naibigay, kung ano na, tinatamad na ganyan. Minsan magagalit na sa Diyos. Siguro po meron kayong naririnig na paminsan-minsan may pula no na yung devotion daw sa Poong Nazareno ay panatisismo. No, na minsan ito yung kasi nga pag makikita nga yung dagsa-dagsang mga tao, milyon-milyon tao na nagsisigawan, nagtutulakan, lalo na sa prosesyon na minsan parang wala sa sarili, no? Paano nyo ba masasabi na ito ay hindi panatisismo at ito ay nakaugat talaga sa puso ng isang taong may tunay at malalim na debosyon, pananampalataya sa Diyos? Kasi sa mga ganyan na papansin ko rin yan na marami rin nagpupula. Dahil hindi lang sa may narinig din ako. Kaya lang sabi ko, hindi kasi sila namamanata eh. Yung mga namamanata kasi during position, may mga activities, parang pag may lang yun, may mga activities lang na gano'n, saka sila sumasampa, parang yung pananampalataya nila eh. Kada araw na lang ng mga piyesta, mahal na araw. Sa bagay, yung hindi mo papansin yung iba, hindi mo masisisi yung iba dahil gawa ng iba nang gagaling pa ng ibang lugar eh. Totoo Hindi po katulad yun. ng mga nandirito na talagang nandirito lang, anytime pwede silang pumunta sa mahal na Senyor sa Quiapo dahil araw-araw man nandyan sila. Yun lang ang gusto nilang kasing makita na pagdating ng mga activities na ganyan, mahawakan nila ang mahal na Senyor sa ganong araw at malaking na sa kanila yan eh. Malaking ginhawa na sa kanila kung tutuusin. Lalo na sa mga namamanata sa mahal na Senyor. Naalala ko kanina bago tayo mag-on air, nagkukwento ako sa inyo na nakipagdiwang ako ng misa doon sa araw ng kapistahan sa may Luneta, no, habang nagmimisa ang kardinal, no, talagang nakita ko talagang milyong-milyong mga tao yung naandun, no. Tapos nung matapos sa misa, natakot ako kasi biglang nagsusuguran sa sabi sa amin, o baba na at baka maipit kayo, madaganan kayo. Kasi kaya sila nagkagulo nun, yung tali na nakatago. May lumabas na yung tali. So, nagdagsa na yung mga tao. Pag nakita pa nila yung tali, yung hahawak na sila doon. Kaya nga yung hindi pa natapos yung blessing ni Cardinal. Cardinal. Nagdagsaan ng mga tao yun. Siguro ang kardinal natakot din. Kasi yung mga tali na tinabunan na yun eh. Tapos nung nakita ng mga tao na na nakalabas na yung tali. Maski na hindi pa actual ito tapos yung misa. Hindi pa naibibigay yung final blessing. Sumugod na yung mga tao. Kaya bigla bumaba na rin. Sige po. Tanong ko lang po rin sa inyo, no? Paano ba mas nagiging isang mabuting magulang o kabiyak o bahagi ng lipunan ang inyong pagkakaroon ng debosyon sa Nazareno? Huling tanong natin to. Kasi sa akin, bilang magulang, ang anak ko na hinubog ko sa isang magandang bagay na magkaroon unang-una kong itinuro sa kanya ay magkaroon ng takot sa Diyos. Yun ang unang-una kong binigay sa kanya. So, nung elementary siya, sabi ko, kung gusto mo mag-serve, mag-sakristan ka. So, nag-sakristan siya. Tapos para lahat nung kaysa sa mga barkada, sakristan siya. Nung high school, nag-sakristan din siya. Tapos member na rin ako ng Family Rosary Crusade nung pa. Siyempre. Tapos at the same time, member din ako ng Knight of Columbus.
So, yung buting ibinigay ko sa akin, naging maganda dahil nalayo sa barkada sa lahat. At tapos bilang kabiyak naman na aking asawa, yung asawa ko ay nahimo ko rin mag-serve sa simbahan bilang collector sa simbahan. At the same time, lay minister din po ako. Ayun. So, lahat kami involved. Tapos yung anak ko naman, ano na siya dahil kung minsan dahil sa tinuro ko rin sa kanya noon na maging maayos ang buhay niya para sa magkaroon ng takot sa mga barkada. Kung minsan tinatawag siya, nag-totok siya sa mga rekoleksyon sa Tagaytay, sa Lipa. So, napakaganda ako yung ano ko sa kanya, turo sa kanya. Dahil napakinabangan niya, tinatawagan siya. Sabi niya, pag tinatawagan ko nga siya, sabi ko, ba't hindi ka sumasagot sa cellphone pa? Nagtotok ako. Eh, bawal yung cellphone nito. So, kako, sige, wala na, exempted yun. So, kako, napakaganda talaga. Pag yung bata pa lang, hubugin mo na sa maganda. Yun lang ang ano ko, yung bilang magulo. Tapos yung sa pagiging ko naman sa taong bayan. Ang nagtayo ako ng isang organisasyon sa lugar namin na mamamasa ng Santa Teresita. Nung unang itinatag ko yun, dalawa kami ni Brother Arnel. Meron kaming nilagyan ko ng andas yung binubuhat namin, ipinaan namin. Nung unang dalawa lang kami. Sabi ko kay Brother Arnel, huwag ka dadami rin tayo, sabi ko ganyan. So, nung bandang huli, dumami yung mga miyembro namin sa Nazareno. So, meron na kami mga nililipatan ng mga bahay, nililipat namin sa mga bahay-bahay tuwing linggo, nililipat namin yung Nazareno. At doon lumawak na ng gusto. Yun lang ang nasasabi ko na ang may tutulong ko lang sa ibang ay maaaring mahimo ko rin sila sa mabuti na para malayo sa barkada pati. At magkaroon ng takot sa mahal sa inyo. Yun. Ako, salamat Kuya Rudy, no? Maikling oras lang na ibigay sa atin para maibahagi yung napakayaman ninyong karanasan at debosyon sa mahal na poong Nazareno, no? Alam ko po marami kayong gagawin pa, no, sa pagdiriwang ng kanyang kapistahan, no? At we all pray, no, that sana ang ating bansa ay talagang higit na magkaroon ng lalim ng debosyon sa mahal na poong Nazareno. Yun ang inaano ko na magkaroon ng talagang katahimikan yung bayan natin, na mawala yung mga marahas na bagay na nangyayari sa mga ibang tao, na sana magkaroon tayo ng katahimikan para sa kaunlad bayan. Maraming salamat kay Rudy, ha? Magbabalik po ang Family Rosary Crusade makalipas ng ilang paalala. Kuya Rudy, thank you very much. Okay po.